guys, siguro maraming nagtatanong sa inyo, ano ba talaga nangyari sa akin? Ngayon, sasabihin ko sa inyo from the start, ano nga ba talaga ang nangyari sa akin? Okay, alam niyo naman siguro na galing ako sa Davao, yeah, and of course, I'm a live streamer. At alam niyo naman siguro ang trabaho ng isang live streamer. Actually, nagsimula ang lahat nung nandun ako sa Davao. One time, nag-live ako. Bigla ako naduding. Then, after nun, nawala rin naman yon. Tapos nagkaroon ako ng parang ini-squeeze yung balakang ko sa likod. Para siyang pinipigang ganun na sobrang sakit, yung parang nagiging siyang bato, pati itong tiyan ko sobrang bato actually. Nahirapan sa akin doon yung si Bingkas Lane, nahirapan sa akin maghilot. Kasi pag hinilot niya nawawala yung pain kasi sobra talaga siyang pain. Then dati nung nasa Davao ako, kapag kumirot yung likod ko, ihihiga ko lang yan siya, i-stretch ko, nawawala yung pain. Kaso, time ng Grand LS ko, di ba, nakaano ako nun, naka-backless ako, di ba, naka-red ako ng damit nun, tapos backless. Then, naka-aircon ako, dun ako nadali, kasi backless, tapos naka-aircon. Maya-maya, naku, sumakit na talaga yung likod ko. Kaya tumawag ako sa kay Bingkas Lane na tulungan akong tapusin yung live ko. Tapos nagdala siya ng manghihilot kasi hindi ko na talaga kinaya, as in sobrang sakit na talaga, sobrang pain na siya. And then after ng Grand LS ko, nagpa-check up na ako. Tuloy-tuloy na yon, everyday nagkakaroon na ako ng cramps sa likod hanggang hindi ko na talaga nakayanan. Nagpa-hospital na ako sa Davao. Mga 5 days ako sa ospital. Sa loob ng 5 days, nawala rin naman yung pain dun sa hospital. Kaso, supposed to be, ililipat ako sa malaking hospital para operahan, tatanggalin daw yung left kidney ko because according sa doktor, yun daw ang nagpapakramp sa likod ko. Then sabi ko, after 5 days, uwi muna ako sa bahay kasi isa pa, sa panahon ngayon, pag wala kang bantay, hindi ka ma-hospital. Ako wala akong bantay. Yung ate ko nagtatrabaho sa school, tapos meron pa siyang sarili niyang pamilya. Sino magbabantay sa akin? So sabi ko, dito na lang ako sa Iloilo magpa-opera. After nakalabas ako sa ospital, 2 days, naku, bumalik na naman yung pain sa likod ko. Sobrang sakit syempre. Sabi ko, eto na naman, kalalabas ko lang ng ospital. Babalik na naman ba ako? Eto na naman yung pain na to. Parang wala lang nangyari sa akin sa ospital. Siyempre, nasa isip ko na kailangan ko talagang magpa-opera ng kidney ko dahil yun ang nag-cause ng pain sa likod ko. Then, nag-search ako sa internet. Anong maganda para sa kidney stones? At natagpuan ko yung halaman na sampasampalukan. Ipapakita ko sa inyo itong halaman na sampasampalukan. Doon sa Davao, 2 days after na na-hospital ako, sumakit na naman yung balakang ko. Kaya, syempre, naka-register sa utak ko na meron akong kidney stones. Kaya nag-research ako sa Google, anong herbal medicine para sa kidney stone. At eto nga, yung kilala nyo naman si Dunsper TV channel. Thank you Dunsper TV channel ha. Tsaka yung pinsan ko rin, nag-send sa akin neto na ito daw ay gamot sa kidney. Nung na-search ko siya, pangalan niya, tinatawag nila siya itong stone breaker. So kung meron kang pain sa kidney or what, grabe, search nyo guys, sampasampalukan, makikita nyo sa FB. So nainggan nyo akong inumin siya. Sabi ng motor driver, sabi ko, paano ko ba
inumin to. Sabi niya, lagay mo lang, buhusan mo lang ng mainit na tubig. At kung kaya mo nang inumin, inumin mo na. Ako, maniwala kayo sa hindi, isang inom ko lang talaga nito. Hindi na talaga bumalik yung pain ko, yung kirot ko sa likod ko. Hindi na talaga bumalik hanggang ngayon. Hindi na siya bumalik. So, ang problema ko na lang is yung sakit sa likod ko. Nung nagpahilot ako, ay kasi dati ito dito ko, tsaka dito ko, parang binabarina, tinutusok. Tapos mararamdaman mo walang dugong nananalaytay. Kaya pagdating ko dito sa Iloilo, naghanap agad ako ng ganito. Buti naman at marami din naman nga yung ganito dito, sampasampalukan. Meron yan siya, parang mga butlik, mga, parang, ayan o, mga bunga-bunga niya sa likod ng kanyang dahon. Ayan. Ayun na nga, at hindi na nga talaga bumalik yung pain sa likod ko. Problema ko na lang is bigla na lang ako mahihilo, maduduling. So pumunta ko sa doktor, nagpa-check ako ng kidney ko, lahat-lahat, kinausap ko yung kidney doctor. Ang sabi niya, yung kidney ko daw is hindi naman ganun ka emergency para operahan. Sabi dati, both left and right kidney ko is merong stone. Pero nung nagpa-check ulit ako dito sa Antique, ay yung stone ko daw ay ganito kalaki, nakita nyo yung butlig, yung isang buto, yan, yung isang buto nito, ganyan lang kaliit, 0.3. Kaya nung nagpa-check ako dito sa doktor ko sa kidney, hindi naman daw ganun kalala yun. Sabi niya, maghanap tayo ng doktor para dyan sa panghihilo mo or pangduduling mo. So nirefer niya ako sa another doctor, neuro doctor. Then eto, ang dami ko nang nagpa-CT scan ako ng ulo ko. Nagpa-CT scan din ako ng kidney ko. Ang dami kong CT scan, ang mamahal. Then, lumabas yung result kanina sa CT scan sa ulo ko. Kasi akala ng doktor meron akong daw sinus, kaya ako naduduling. Yung CT scan result ko sa ulo ko, wala namang clear naman. Wala namang, kasi akala ng doktor sa Davao, neurodoktor, baka meron akong bukol sa ulo kaya ako naduduling. Nung na-CT scan ako, wala naman. Dito sa San Jose, na x-ray din ako ng ulo ko. Baka may sinus daw. Wala rin naman. So, nag-conclude ang doctor na ang sakit ko is vertigo. Yan ang end ng story. Vertigo. OMG. Ang dami ko nung pinagdaanan. In the end, vertigo. Diba? Pero talaga, masaya akong Don Spark TV channel. Thank you so much ha. Kasi hindi na bumalik yung pain ko dahil dito. At yung kidney stone ko ay naging 0.3 na lang. So, kayang-kayang ilabas sa ihi. Kaso meron talagang problem. Pag gumalik na yung vertigo ko, papatanggal ko na yung left kidney ko. Kasi actually, patay na siya. Okay, thank you so much sa inyong pakikinig sa akin. Hanggang sa muli. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pa mga video. Ito po si Iska and the Lost na nagsasabing hanggang sa muli. Paalam!